Tahimik ang silid sa ikatlong palapag ng pribadong ospital. Tanging tunog ng cardiac monitor ang maririnig. Paulit-ulit, pantay, ngunit may bahid ng babala. Sa may bintana, nakahiga si Fabian, 78 taong gulang. Payat na ang mga kamay at may manipis na oxygen cannula sa ilong. Dati siyang matatag na lalaki. Isang retiradong punong guro na kinatatakutan at iginagalang. Ngayon, ang dating malakas na boses ay halos pabulong na lamang. Binuksan ni Eloisa ang pinto ng marahan. Suot niya ang malinis na asul na uniforme. Nakapusod ang buhok at bakas sa mukha ang pagod ng magdamag na duty. Ngunit nananatili ang maamong ngiti. 32 taong gulang. Caregiver sa loob ng 8 taon. Sanay na sa pag-aalaga ng mga pasyenteng hindi palangiti. Ngunit iba ang bigat ng unang tingin ni Fabian sa kanya. Parang may sinusukat. Parang may alinlangan. "Ikaw ba ang bagong bantay?" Malamig na tanong ni Fabian nang hindi man lamang siya nililingon. "Opo, sir. Ako po si Eloisa. Ako po ang mag-aalaga sa inyo sa shift na ito." Bagalang niyang sagot, habang inaayos ang kumot sa paa ng matanda. "Huwag mo akong tawaging sir. Hindi na ako prinsipal." Saglit siyang napahinto. "Sige po, Mang Fabian." Bahagyang napalingon ang matanda. Hindi siya sanay na may sumasagot ng hindi natitinag. Karamihan kasi ng mga caregivers na nakausap niya ay mabilis mairita sa kanya o kaya'y tahimik lang para iwas gulo. Pero si Eloisa, maingat at matatag ang tinig. Habang sinusuri niya ang 4-line at ang monitor, napansin niyang walang litrato sa bedside table, walang bulaklak, walang prutas, walang bakas ng madalas na bisita. "May dadalaw po ba sa inyo mamaya?" Tanong niya. Hindi upang makialam, kung hindi para malaman ang schedule. Matagal bago sumagot si Fabian. "May anak ako." Naghihintay si Eloisa ng karugtong. "Pero matagal na kaming hindi nag-uusap." Hindi na siya nagtanong pa. Sa trabahong ito, natutunan niyang hindi lahat ng sugat ay kailangang hukayin kaagad. May mga kwentong kusaring lalabas kapag handa na. Lumipas ang maghapon at tahimik ang kanilang samahan. Si Eloisa ay maagap. Inaalalayan siya sa pag-upo. Pinupunasan ng pawis. Sinisigurong tama ang oras ng gamot. Si Fabian naman ay mas madalas nakatanaw sa bintana. Tila may hinahabol na alaala sa labas ng salamin. Bandang hapon, biglang umubo ng malakas ang matanda. Napahawak siya sa dibdib. Agad kumilos si Eloisa. Inayos niya ang unan. Tinapik ang likod nito ng marahan. Siniguradong maayos ang oxygen. Hindi siya nagpanik. Hindi siya sumigaw. Tahimik ngunit sigurado ang bawat galaw. Makalipas ang ilang minuto, humupa rin ang pag-atake. "Hindi ka ba natatakot?" Mahinang tanong ni Fabian, habang habol pa ang hininga. "Takot po ako minsan," umamin si Eloisa. "Pero mas natatakot po akong pabayaan ng pasyente." Napatingin si Fabian sa kanya. Ngayon lang niya tunay na nakita ang mga mata ng babae. Pagod, oo, pero puno ng determinasyon. "May pamilya ka ba?" Tanong niya bigla. "Opo," sagot ni Eloisa. "May nanay at kapatid po ako." "Malapit ka ba sa kanila?" Isang sandaling katahimikan. "Opo," sagot niya, ngunit may kung anong lungkot sa dulo ng salita. Tumango si Fabian at muling tumingin sa bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi lang siya basta pasyente at hindi lang basta caregiver ni Eloisa.
Sa pagitan ng katahimikan ng silid at tunog ng makina, may namuong manipis na hibla ng koneksyon. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Eloisa sa tabi ng kama at tahimik na nagbabantay, hindi niya alam na ang simpleng duty na ito ang unti-unting magbabago sa takbo ng kanyang buhay at magbubukas sa sugat na matagal nang kinikimkim ng lalaking kanyang binabantayan. Ilang araw ang lumipas at naging pamilyar na ang tunog ng boses ni Eloisa sa silid ni Fabian. Hindi na ito ganoon kasungit, ngunit nananatili ang distansya. Parang may pader na hindi niya basta may baba. Isang pader na siya rin ang nagtayo. Isang gabi, habang mahimbing dapat ang tulog ng buong palapag, biglang nag-alarm ang cardiac monitor. Mabilis ang tibok, hindi pantay. Napabalikwas si Eloisa mula sa kanyang upuan. Mang Fabian, naririnig niyo po ba ako? Namumutla ang matanda. Nakapikit, hirap huminga. Sanay si Eloisa sa ganitong sitwasyon, pero hindi siya kailanman nasanay sa kaba. Pinindot niya ang nurse call button habang inaayos ang oxygen at itinuwid ang posisyon ng kama. Huminga po kayo ng dahan-dahan. Nandito lang po ako. Hinawakan niya ang kamay ni Fabian. Manipis, malamig, nanginginig. Sa loob ng ilang minuto na tila napakahaba, dumating ang nurse at doktor. Naagapan ng atake. Bumalik sa normal ang tibok. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ng matanda. Nang makaalis ang medical team, naiwan silang dalawa sa silid. Tahimik, mabigat. Ang akala ko. Mahina ang tinig ni Fabian. Ito na. Hindi kaagad sumagot si Eloisa. Nasa gilid siya ng kama. Hawak pa rin ang kamay nito nang hindi niya namamalayan. Hindi pa po. Sagot niya sa wakas. May mga bagay pa siguro kayong kailangang ayusin. Napatingin si Fabian sa kanya. Ang bata mo pa para magsalita ng ganyan. Ngumiti si Eloisa ng bagya. Marami na rin po kasi akong nakita sa ospital. May tao ka na bang iniwan sa buhay mo? Bigla nitong tanong. Napahinto si Eloisa. May mga tanong na masakit sagutin. Pero may mga sandali ring hindi mo alam kung bakit kusang lumalabas ang totoo. May fiancé po ako dati. Mahinahon niyang sabi habang inaayos ang kumot. Plano naming magpakasal. Pero pinili niyang mag-abroad. At doon na rin siya nagpakasal sa iba. Hindi siya umiyak. Sanay na siyang ikwento yun na para bang simpleng pangyayari lang. Pero sa loob, mayroong kirot pa rin. Hindi ka ba nagalit? Tanong ni Fabian. Sa totoo lang, galit po ako. Sobra po. Pero mas kailangan ko pong magtrabaho. May kapatid po akong may sakit sa bato. Ako lang po ang inaasahan. Tahimik si Fabian. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang may bigat na kwento sa silid. Hindi lang siya ang may sugat. Minsan, wika ng matanda, ang pride ang pinakamasamang sakit. Napatingin si Eloisa sa kanya. May anak ako. Muli niyang sabi. Ngayon ay mas malinaw. Daniel ang pangalan ng aking anak. Matagal na panahon na kaming hindi nag-uusap. Bakit po? May minahal siyang babaeng hindi ko gusto. Hindi ko tinanggap. Pinalayas ko siya sa bahay. Akala ko tama ako. Akala ko, bilang ama, may karapatan akong kontrolin ang buhay niya. Huminga siya ng malalim. Pero, hindi na siya bumalik sa akin. Sa mesa, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Fabian. Tumigil ang dalawa. Nakita ni Eloisa ang pangalan sa screen. Daniel. Hindi ito sinugot ng matanda. Hinayaan lang nitong tumigil ang tawag. Bakit hindi niyo po sagutin? Mahina ngunit diretso ang tanong ni Eloisa. Dahil hindi ko alam kung paanong magsisimula.
Tumayo si Eloisa at marahang inilagay ang cellphone sa kamay nito. Minsan po, Sabi niya. hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Kailangan lang po ng unang kamusta. Tinitigan ni Fabian ang telepono na para bang bomba na pwedeng sumabog anumang sandali. Sa loob ng tahimik na silid, sa pagitan ng dalawang pusong sugatan, may isang katotohanang unti-unting lumilinaw. Hindi lahat ng sugat ay nakikita lamang sa pisikal, sa x-ray man o sa monitor. May mga sugat na nakatago sa pagitan ng salitang hindi nasabi. At sa gabing iyon, habang hawak ni Fabian ang telepono at nakaupo si Eloisa sa tabi niya, pareho nilang naramdaman na may mga laban sa buhay na hindi kayang ipaglaban ng gamot kung hindi ng tapang na humingi ng tawad. Kinabukasan, mas mabigat ang katahimikan sa silid ni Fabian. Nasa ibabaw ng mesa ang cellphone, parang paalala ng isang pagkakataong hindi pa niya kayang harapin. Ilang beses na itong nagring magdamag. Ilang beses ding piniling hindi sagutin. Tahimik na inaayos ni Eloisa ang mga gamot habang pinagmamasdan ng matanda. Mas mukhang pagod ito ngayon, hindi lang sa katawan, kung hindi pati sa isip. Alam niyang alam nito. Alam ko, Sagot ng matanda. Hindi inaalis ang tingin sa kisame. narinig ko. Bakit hindi niyo po subukan? Napapikit si Fabian. Dahil baka hindi ko talaga kayahanin kapag narinig ko ang boses ng aking anak. May lamat sa tinig. Hindi na ito ang matigas na prinsipal na sanay mag-utos. Isa na lamang siyang ama na takot sa sariling pagkakamali. Lumipas ang ilang oras. Bandang hapon, dumating ang doktor. Lumalala ang fluid sa baga. Paliwanag nito. Kailangan nating paghandaan ang posibleng komplikasyon. Tahimik lang si Fabian habang nakikinig. Ngunit napansin ni Eloisa ang bagyang panginginig ng kamay nito. Nang makaalis ang doktor, matagal na nakatitig ang matanda sa bintana. Alam mo ba, Bigla nitong sabi. ang pinakaayaw kong maramdaman? Ano po yun? Ang maging mahina. Lumapit si Eloisa sa kama. Hindi po kahinaan ng pag-amin ng pagkakamali. Napatingin si Fabian sa kanya. Parang may gustong itanong, pero hindi pa handa. Biglang nagring muli ang cellphone. Pareho silang napatingin. Mas matagal na ang pagring ngayon. Mas mabagal ang paghinga ni Fabian. Sa wakas, inabot niya ang telepono. Saglit siyang nag-alinlangan. Pagkatapos ay pinindot niya ang sagot. Hello? Tahimik na sabi sa kabilang linya. Pa? Isang lalaki ang boses. Mahinahon. Nanginginig. Napapikit si Fabian. Ako nga ito. Walang kamusta. Walang mahabang paliwanag. Isang simpleng pag-amin ng presensya. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Daniel. Tinawagan kita kasi sabi ng ospital. Lumalala raw ang kondisyon mo. Narinig ni Eloisa ang bahagyang pagbasag ng boses ni Fabian. Ganun ba? Bumuntot ang katahimikan. Mabigat. Punong-puno ng mga salitang hindi nasabi sa loob ng mahabang panahon. Pa, muling tawag ni Daniel. Di ko alam kung galit ka pa rin. Napailing si Fabian. Hindi niya namalayang tumutulo na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Daniel, May ina niyang sabi. ako ang may kasalanan. Sa kabilang linya, tila napahinto ang mundo. Pinili kong maging tama kaysa maging ama. Dagdag niya. At mali ako roon. Tahimik si Eloisa sa gilid, pero ramdam niya ang bigat ng sandali. Hindi ito eksena sa pelikula. Walang background music, walang dramatic lighting. Isang ospital lang, isang matandang lalaki na nakakabit sa makina, isang anak na matagal nang nasaktan. Pa, basag ang boses ni Daniel. Hindi pa huli ang lahat.
Napapikit si Fabian. Tila doon pa lamang niya pinayagang huminga ng malalim ang kanyang puso. Pwede ka bang pumunta? Tanong niya, halos pabulong. Opo, bukas na bukas din po. Pagkababa ng tawag, tahimik ang silid. Huminga ng mabagal si Fabian. Salamat, sabi niya kay Eloisa. Wala po akong ginawa. Sagot nito. Kung hindi mo ako itinulak, hindi ko sasagutin ang tawag. Saglit silang nagkatinginan. Sa labas ng silid, patuloy ang takbo ng ospital. Mga nurse, stretcher, gamot, emergency. Pero sa loob ng kwartong iyon, may isang pader ang tuloy ang gumuho. At habang pinapatay ni Eloisa ang ilaw sa gilid ng kama, hindi niya alam na ang muling pagkikita ng mag-ama ay hindi lamang bububukas ng sugat, kung hindi maglalantad ng isang lihim na matagal nang itinatago ni Fabian. Kinabukasan, maagang dumating si Daniel. Nakita siya kaagad ni Eloisa sa labas ng silid. Matangkad, nasa early 50s. May bahid ng pagod sa mukha. Parang hindi lang biyahe ang pinagdaanan niya, kung hindi mga taon ng pag-iwas. Ako si Daniel, sabi nito. Tila hindi sigurado kung papaanong kikilos. Opo, naghihintay po siya. Sagot ni Eloisa. Marahang binuksan ng pinto. Tahimik ang silid nang pumasok si Daniel. Nakahiga si Fabian. Mas maputla kaysa kahapon. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. 15 taon. Walang nagsalita kaagad. Parang parehong naghahanap ng tamang salita, pero walang sapat. Pa, unang bumasag si Daniel. Napahigpit ang hawak ni Fabian sa kumot. Daniel. Isang pangalan. Isang pagbabalik. Lumapit si Daniel sa kama at tila natatakot na baka mawala ulit ang pagkakataon. Hindi niya alam kung hiyakap ba siya o bastang tatayo lang. Ako na po, sabi ni Eloisa. Marahang umatras upang bigyan sila ng espasyo. Ngunit hindi siya tuluyang lumabas. Nasa gilid lang siya. Tahimik na saksi. Kamusta po kayo, Papa? Tanong ni Daniel. Eto, kahit papaano ay buhay pa. Sagot ni Fabian. Pilit ang ngiti. May awkward sa katahimikan. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Fabian. Patawarin mo ko. Diretso, walang paligoy-ligoy. Nagulat si Daniel. Pero mas nagulat siya sa sarili niyang emosyon. Akala niya ay handa na siya. Pero nang marinig niya ang mga salitang iyon, pumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Matagal ko na pong hinihintay ang mga salitang yan. Mahina niyang sabi. Pasensya ka na. Pinili kong kontrolin ang buhay mo. Dugtong ni Fabian. Hindi ko tinanggap ang babaeng minahal mo. Hindi ko tinanggap ang desisyon mo. Hindi ko rin po kayo sinubukang intindihin pa. Sagot naman ni Daniel. Mas pinili kong lumayo. Sa unang pagkakataon, hindi na sila ama at anak na naglalaban. 2 taong parehong nagkamali. Lumapit si Daniel at hinawakan ang kamay ng ama. Sa kilid ay napangiti si Eloisa. Ngunit hindi nagtagal ang emosyonal na sandali. Biglang nag-iba ang tunog ng monitor. Mabilis, hindi pantay. Napatingin si Eloisa kaagad. Mang Fabian, huminga po kayo ng dahan-dahan. Napahawak ang matanda sa dibdib. Namutla. Dok! Dok! Sigaw ni Daniel. Agad na kumilos si Eloisa. Inayos ang oxygen. Itinaas ang kama. Pinindot ang emergency call. Bumuhos ang medical team sa silid. Cardiac arrhythmia. Sabi ng doktor. Kailangan nating ilipat sa ICU at pag-usapan ng operasyon. Sa labas ng ICU, magkatabi si Daniel at Eloisa.
Delikado raw sabi ng doktor, pero may tsansa. Mahal ang procedure at kailangan ng agarang desisyon. Napayuko si Daniel. Gagawin natin. Tahimik si Eloisa, pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago sila pinayagang makita si Fabian. Mahina ito, pero gising. Tinawag niya si Eloisa. Lumapit siya. May kailangan akong sabihin. Bulong ng matanda. May dokumento sa bahay. Sa lumang aparador. Ipinahanda ko na yun noon pa. Napakunot ang noo ni Daniel. Anong dokumento? Hindi kaagad sumagot si Fabian. Tumingin siya kay Eloisa. Hindi pa alam ng lahat. Pero may mga bagay na dapat maitama bago ako tuluyang mawala. Napatingin si Daniel sa caregiver. Tila ngayon lang niya napansing, hindi lang ito tagabantay, kung hindi naging bahagi ng pagbabagong naganap sa kanyang ama. Sa gabing iyon, habang inihahanda si Fabian para sa operasyon, hindi lamang buhay niya ang nakataya, kung hindi ang isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. 6 na oras ang operasyon. 6 na oras na para bang 6 na taon para kina Daniel at Eloisa sa labas ng operating room. Walang imikan. Paminsan-minsan lang ang paglakad ni Daniel pabalik-balik sa hallway. Si Eloisa naman ay tahimik na nakaupo. Magkahawak ang mga kamay. Nagdarasal. Nang sa wakas, maya-may lumabas ang doktor. Pareho silang napahinga ng malalim. Successful ang procedure, sabi nito. Pero kailangan nating maging handa. Mahina na ang puso niya. Critical pa rin ang susunod na 24 na oras. Inilipat si Fabian sa ICU. Nakakabit sa mas maraming tubo at makina. Mas mukhang marupok kaysa dati. Ngunit nang makita niya sina Daniel at Eloisa, bahagya siyang umiti. Akala ko, hindi ko na kayo makikita. Pabulong niyang sabi. Hindi pa po kayo alis, sagot ni Daniel. Pilit ang lakas ng boses. Lumipas ang 2 araw, bahagyang bumuti ang lagay ni Fabian, sapat para makapagpatawag siya ng abogado. Nagulat si Daniel. Pa, di pa natin kailangang pag-usapan yan. Ngunit umiling si Fabian. Kailangan na, anak. Dumating ang abogado dala ang isang makapal na folder. Tahimik na pinanood ni Eloisa ang pag-uusap mula sa gilid. Hindi niya intensyong makialam. Trabaho lang niya ang magbantay. Matapos pumirma sa ilang dokumento, tinawag siya ni Fabian. Eloisa, lumapit ka. Nagalinlangan siya ngunit sumunod. Maraming salamat sa iyo, ha? Sabi ng matanda. Diretso ang tingin. Hindi lang sa pag-aalaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matatawag na anak ang anak ko. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, Mang Fabian. Sagot niya. Hindi. Mahina ngunit ngumiti si Fabian. Higit pa roon ang ginawa mo. Inabot niya ang isang sobre mula sa drawer sa gilid ng kama. Kapag dumating ang tamang oras, basahin mo yan, iha. Napatingin si Daniel sa ama. Tila may gustong itanong, pero hindi na nagsalita. Kinagabihan, biglang bumagsak muli ang kondisyon ni Fabian. Nag-alarm na naman ang makina. Mabilis ang mga nurse. Tumawag ng code blue. Nasa loob si Daniel, hawak ang kamay ng ama, habang sinusubukang ibalik ng mga doktor ang tibok ng puso nito. Sa gilid, nakatayo si Eloisa. Nanginginig ang mga kamay ngunit pilit na nananatiling matatag. Pa, nandito lang ako. Paulit-ulit na bulong ni Daniel. Isang mahabang tunog ang pumuno sa silid. Flatline. Tahimik. Sinubukan pang i-revive ng doktor. At ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos ay tumigil ito kay Daniel at marahang umiling. Time of death. Hindi na narinig ni Eloisa ang oras. Sa unang pagkakataon, hindi niya napigilan ang luha. Hindi dahil pasyente niya si Fabian,
Kung hindi dahil naging bahagi siya ng huling kabanata ng buhay nito. Sa gilid ng kama, hinawakan ni Daniel ang noo ng ama. "Salamat pa," bulong niya. Maya-maya ay lumapit siya kay Eloisa. "Kasama ka sa dahilan kung bakit nakahingi siya ng tawad at nagkausap kaming mag-ama," sabi niya. "Hindi ko makakalimutan yun." Hindi nakasagot si Eloisa. Hawak niya ang sobre na ibinigay ni Fabian. Sa gabing iyon, umuwi siyang mabigat ang dibdib. Sanay na siya sa pagkawala, parte yon ng trabaho. Ngunit iba ito. Habang nakaupo siya sa maliit nilang sala, binuksan niya ang sobre. Isang liham. At isang kopya ng dokumentong permado, 2 araw bago ang operasyon. Habang binabasa niya ang unang linya, nanlamig ang kanyang mga kamay. "Sa caregiver na nagpabalik ng puso ko sa aking anak." Hindi niya pa alam ang buong laman. Pero ramdam niyang hindi lamang simpleng pasasalamat ang iniwan ni Fabian, kung hindi isang habilin na magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Hindi kaagad tinapos ni Eloisa ang pagbabasa ng liham. Ilang minuto siyang nakatitig lamang sa papel. Parang natatakot na baka kapag tinuloy niya, tuluyan ng magbago ang lahat. "Sa caregiver na nagbalik ng puso ko sa aking anak." Malinis at maayos ang sulat kamay ni Fabian, kahit halatang nanghihina na siya nang isulat iyon. "Eloisa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang laban ko. Hindi ako natatakot mamatay. Ang kinakatakutan ko lang ay ang mawala ng may hindi na itama. Tinulungan mo kong ayusin ang aking pinakamahalagang relasyon sa buhay ko. Hindi yung kayang tupasan ng pera, pero nais kong mag-iwan ng pagkakataon para sa iba." Naririnig ang mga daliri ni Eloisa habang binabaliktad ang pahina. Kalakip ng liham ang bahagi ng testamento. Kinaumagahan, ipinatawag siya ng abogado sa opisina kasama si Daniel. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang naroon siya. Hindi siya pamilya, isa lamang siyang caregiver. Binuksan ng abogado ang dokumento. Ang malaking bahagi ng ari-arian ni Ginoong Fabian ay mapupunta sa kanyang anak na si Daniel. Malinaw nitong sabi. Tumango si Daniel. Wala siyang interes sa halaga. Mas mabigat pa rin ang pagkawala kaysa sa anumang pera. Subalit, dagdag ng abogado, may nakasaad na hiwalay na pondo na inilaan para sa pagtatag ng isang foundation para sa mga caregiver, lalo na sa mga tulad ni Eloisa na nagsasakripisyo para sa pamilya. Napatingin si Eloisa, naguguluhan. Ang pondong ito ay pamamahalaan ni Eloisa. Parang nawala ang ingay sa paligid. Ako po? Halos pabulong niyang tanong. Oo, sagot ng abogado. May trust fund na sapat para makapagbigay ng scholarship at emergency assistance sa mga caregiver. At may personal allowance ring nakalaan para sa'yo. Hindi ka agad nakapagsalita si Eloisa. Bakit po ako? Bulong niya. Tahimik si Daniel bago sumagot. Dahil ikaw ang nagpabago sa kanya. Lumabas sila ng opisina ng mabigat ang pakiramdam ni Eloisa. Sa isip niya, hindi niya yun karapatan. Marami pang mas nangangailangan. Marami pang mas karapat-dapat. Huwag mo sanang isiping obligasyon nito, sabi ni Daniel habang naglalakad sila sa labas ng gusali. Gusto ng tatay ko na magkaroon ng saysay ang huling bahagi ng buhay niya. Pero hindi ko po kaya. Sagot niya. Isa lang po akong caregiver. Eksakto, sagot ni Daniel. Ikaw ang nakakaintindi kung ano ang kailangan nila. Umuwi si Eloisa na magulo ang isip. Nasa mesa pa rin ang bayarin ng dialysis ng kapatid niya. Nasa kusina ang nanay niyang pagod na pagod sa pagtitinda. Kung tatanggapin niya ang habilin ni Fabian, magbabago ang buhay nila. Pero kapalit noon ay responsibilidad na hindi niya kailanman pinangarap. Kinagabihan, muli niyang binasa ang huling bahagi ng liham.
Hindi ko nais bayaran ang kabutihan mo. Nais kong ipagpatuloy mo ito, Iha. Ang pag-aalaga ay hindi lamang trabaho. Ito ay tawag. Sana tanggapin mo ang pagkakataong ito. Hindi para sa akin, kung hindi para sa mga taong walang boses sa ospital. Napapikit si Eloisa. Sa unang pagkakataon matapos mamatay si Fabian, hindi niya maramdaman ng lungkot kung hindi bigat ng misyon. 1 taon ang lumipas. Hindi na lamang simpleng caregiver si Eloisa. Sa isang maliit na inuupahang opisina malapit sa ospital, nakasabit sa dingding ang isang simpleng plaka, Fabian Care Foundation. Sa ilalim nito, may mas maliit na titik. Para sa mga tahimik na bayani ng ospital. Tinanggap ni Eloisa ang kabilin, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa gabing iyon, nahawak niya ang liham at naaalala niya ang gabing siya ang umiiyak mag-isa sa locker room ng ospital. Mga panahong hindi sapat ang sahod, mga panahong pakiramdam niya'y walang nakakakita sa pagod nila. Ngayon, may 3 caregiver na siyang natutulungan para makapag-aral ng karagdagang training. May 2 na ring nabigyan ng emergency assistant para sa pamilya. Hindi ito malaking foundation, pero totoo at buhay. Paminsan-minsan, bumibisita si Daniel, hindi bilang tagapamahala ng mana, kung hindi bilang voluntaryo. Tahimik siyang tumutulong sa pagproseso ng papeles o kaya nagdadala ng pagkain para sa mga scholars. Hindi na sila estranghero ni Eloisa. May mga pagkakataong nagkakapi sila at pinag-uusapan si Fabian. Ang pagiging istrikto nito, ang mga kwento sa eskwelahan at ang huling mga araw sa ospital. Kung nandito siya ngayon, minsang sabi ni Daniel, sigurado akong may reklamo pa rin siya sa sistema. Napangiti si Eloisa. Oo, pero solely, marunong din siyang makinig. Isang hapon, matapos ang meeting sa foundation, bumalik si Eloisa sa ospital para mag-duty. Pinili niyang hindi iwan ang pagiging caregiver. Doon nagsimula ang lahat. Sa isang pribadong silid, may bagong pasyente. Isang matandang babae na halos walang dumadalaw. Tahimik, madalas nakatanaw sa bintana. Pamilyar ang eksena. Habang inaayos ni Eloisa ang kumot nito, napansin niyang nanginginig ang kamay ng matanda. Huwag po kayong mag-alala. Mahinahon niyang sabi. Nandito lang po ako. At sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang isang lalaking nakahiga sa kama, takot sa sariling kahinaan. Minsan, akala natin ang trabaho ng caregiver ay bantayan lamang ang tibok ng puso, pero mas malalim pa pala roon. Binabantayan nila ang mga salitang hindi masabi, ang mga paghingi ng tawad na matagal nang naantala, ang mga relasyong muntikan ng tuluyang maputol. Sa pagtatapos ng kanyang shift, tumayo si Eloisa sa tabi ng bintana ng silid. Parehong-pareho ng pwesto kung saan madalas tumitig si Fabian noon. Sa labas, patuloy ang ingay ng lungsod. Mga taong nagmamadali, mga kwentong nagsisimula at nagtatapos araw-araw. Napangiti siya ng marahan. Hindi niya pinlano ang bagong direksyon ng buhay niya. Isang simpleng duty lang ang tinanggap niya noon. Isang matandang lalaki. Isang tawag na sinagot. Isang paghingi ng tawad na nabigkas. Minsan, ang tunay na pag-aalaga ay hindi lang sa pagbabantay sa buhay ng iba, kung hindi sa pagbibigay ng pagkakataong may tamang nakaraan. At sa bawat pasyenteng kanyang babantayan, dala ni Eloisa ang aral ni Fabian, na kahit huling bantay ng buhay, may pag-asa pa ring magsimula muli. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Palaging hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Kahit kaano katagal ang tampuhan o pagkakalayo, may pagkakataon pa ring maitama ang mali. Kung may lakas ng loob tayong magpakumbaba. Ang pride, ang madalas sumira sa relasyon. Mas mahalaga ang pagiging magulang, anak o mahal sa buhay kaysa sa pagiging palaging tama. Ang pag-aalaga ay higit pa sa trabaho. Ito ay bokasyon. Katulad ng mga caregiver. Ang mga caregiver ay hindi lamang nagbabantay ng katawan, kung hindi ng puso, alaala
at pag-asa. Sino nga bang mag-aakala na ang isang dating caregiver lamang na nagbabantay ng matanda ngayon ay nakatanggap ng biyaya dahil sa kanyang kasipagan, katapatan, at pagkakaroon ng simpatya sa kanyang pasyente. Dahil doon, patuloy na nasusuportahan ni Eloisa ang kanyang kapatid sa pagpapagamot nito. Hindi na rin sila isang kahit at isang tuka. Nabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang ina at nagkaroon sila ng mas maayos na tahanan. Tunay nga na hindi nasasayang ang ating mga paghihirap, lalo na't kung meron tayong pagpapahalaga sa ating mga trabaho o sa ating tinatahak na buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.